Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga, sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon, mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo ang sasabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ng madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, nung tayo po ay nilikha ng Diyos bilang mga tao, nilikha tayo ng Diyos na kanyang kawangis. Nangangahulugan na sa ating puso nandoon ang kabutihan ng bawat isa sa atin. Dahil nagmula tayo sa Diyos, nangangahulugan na ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan, may taglay na kagandahan ng loob. Sa atin pong unang pagbasa mula po sa sulat ni San Pablo, ipinapaalala po sa atin na ang bawat isa sa atin ay nakaugnay sa Diyos. At kung ang bawat isa sa atin nakaugnay sa Diyos, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay may kakayanang magpakadiyos. At ano pong ibig sabihin ng kakayanang magpakadiyos? Hindi yung maghari-arihan, hindi yung maging mapangmaliit sa kapwa, kundi may taglay tayong magpakadiyos dahil may taglay tayong magpakabuti. Dahil oras na tayo ay nawalay sa Diyos, tayo ay nagkakasala, tayo ay nakagagawa ng hindi maganda, tayo ay nakagagawa ng mali. Kaya nga mga kapatid, kung ang buhay natin laging nakaugnay sa Diyos, laging nakaugnay kay Jesus, may kakayanan tayong magpakadiyos. At itong magpakadiyos na ito ay pagpapaalala sa atin na tayo ay may kakayanang laging gumawa ng mabuti. Ang magpakadiyos, pagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin may kakayanang umibig kagaya ng Diyos.
Uulitin ko mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin nakaugnay sa Diyos, ibig sabihin may kakayanan tayong magpakadiyos sa paanong paraan, sa pagpapakabuti at sa pag-ibig kagaya ng Diyos. Mga kapatid, kung titingnan po natin sa ating ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. At maraming kwento sa ebanghelyo na siya ay tinuligsa ng mga Pariseyo. Dahil hindi ka dapat kumilos sa araw ng pamamahinga. Hindi ka dapat magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Pero ano ang namutawi kay Jesus nung nakita niya yung isang babaeng hindi makaunat, hukot na hukot? Lumabas sa kanya ang kanyang pagkadiyos. At ano yung lumabas kay Jesus? Yung awa at pag-ibig niya doon sa taong nangangailangan ng kagalingan. Pero anong sinabi ng mga tao sa kanyang paligid? May 6 na araw kung kailan ka pwedeng magpagaling. Pero anong sinabi ng Panginoon? Mga mapagpaimbabaw. Bakit? Dahil sa loob ng 18 taon, walang nagpagaling doon sa babae. Pero para sa Panginoon, pinapaalala niya sa atin, sa kanyang pusong makadiyos, walang pinipiling oras ang umibig at magpakabuti. Sa puso ng Diyos na puno ng awa, pag-ibig, ito ay walang pinipiling oras. Dahil sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, ang puso ng Diyos mabuti at mapagmahal. Kaya mga kapatid, isang pagpapaalala po ito para sa ating lahat, na ang bawat isa sa atin nilikha ng Diyos. Kung ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos, ang bawat isa sa atin kaugnay ng Diyos. At kung tayo ay kaugnay ng Diyos, may kakayanan tayong magpakadiyos. Sa paanong paraan? Sa pagiging mabuti, sa paggawa ng mabuti, at sa pag-ibig sa kapwa. Dahil ang pusong makadiyos, ang puso ng mahal na pong Jesus Nazareno, walang pinipiling oras at pagkakataon. Bagkus, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ang puso dapat natin ay puso na kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pusong mapagmahal, pusong mabuti, at pusong patuloy na naglilingkod. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ating idalangin, ng bawat isa sa atin manatiling nakaugnay kay Jesus, upang ang bawat isa sa atin magkaroon ng puso ni Jesus na puno ng pagpapakabuti at puno ng pag-ibig. Amen.